Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? O eto na nga po mga kalabs, pinrito na rin po ni Mama yung smoked ham and cheese para po sa almusal namin. Cheese po pala yung mga nakalagay dito mga kalabs. Habang piniprito nga po ito ni Mama ay amoy na amoy ko nga po ay sobrang bango. Hindi na nga din po ako ginising ni Mama mga kalabs dahil nagising na nga lang din po ako nung may narinig po akong nagpiprito na sa kusina. Sa totoo nga lang po ay medyo antok na antok pa nga po ako dito. Kaya lang, kailangan po talaga nating bumangon para po pumasok sa school. Bago nga po ako kumain mga kalabs ay uminom po muna ako ng tubig. Eto na po kasi yung nakasanayan namin ni Kuya kada umaga. At nasanay na nga lang din po kami mga kalabs. Medyo inaantok-antok pa nga po ako dyan. Pero nung kakain na nga po ay medyo nabuhayan na nga din po ako ng dugo. Syempre naman po yung almusal po kasi namin ay matagal ko na rin pong hindi natitikman at ngayon na nga lang din po ulit. Hindi ko naman po masabing nagpuyat po ako kagabi, pero kung bakit medyo inaantok pa po ako. Basta ang naalala ko lang po ay nagkukwentuhan lang po kami nila Mama at Kuya. Gustong-gusto nga po naming marinig yung kwento ni Mama kung ano pong mga ginagawa namin nung maliliit pa po kami. Humingi nga din po si Tita Osi ng isa para nga lang daw po sa almusal ng pinsan ko. Hindi na daw po kasi siya nakapagluto ng almusal nila. 6 na piraso lang po kasi ito mga kalobs. Dapat pala ay dinagdagan na lang po namin ito ni Mama nung bumili po kami. Eto nga pong si Kulot ay pumunta din po siya dito sa bahay. Gusto rin daw po kasi niya yung inalmusal ng Ate Jella niya. Kaya eto nga at sinandukan na nga din po siya ni Mama. At lumabas na nga din po ako ng bahay para po makapasok na. At nagpaalam na nga din po pala ako kay Mama. At nung nakarating na nga din po pala ako dito sa kalsada, ay sumusunod na rin po pala yung tito ko pong kasabayan ko sa pagpasok. At ihahatid nga po siya ng papa niya sa school. Kaya syempre nakisabay na lang din po ako sa kanila mga kalobs. Para hindi na nga din po ako maglakad ng mag-isa at hindi na rin po ako mapapagod. At eto nga, dumating nga din po yung kaklase ko, pati po yung iba nilang kasama. Kaya sumabay na nga lang din po sila sa amin. O di po ba, at least hindi na nga din po napagod si Lolo sa paghatid sa kanila sa school. Dumating na rin po pala yung in-order ni Mama na sitaw. In-order niya po kasi ito kay Tita at 2 tali nga po yung kinuha niya. Masarap nga po yung ganitong sitaw mga kalabs dahil fresh po ito at bagong pitas lang. At nilinisan na rin po pala ni Mama yung pukpuklo na binili po namin. Kailangan po kasi itong isa-isahin mga kalabs para po matanggal yung mga dumidikit dito. Kapag po kasi hindi ito natanggal mga kalabs ay magaspang po itong kainin. Alam nyo po bang matagal na rin po naghahanap sila Mama at Papa ng ganito kapag pumupunta po sila sa palengke. Kaso lang po ay wala daw po silang makita. Kaya nung nakakita nga po si Mama ng ganito, aba at bumili na nga din po siya kaagad. Kaya lang ay napakamahal na nga po ng ganito. Noon daw po kasi mga kalabs ay sobrang mura daw po ng ganito. Bali hinugasan na nga din po ito ni Mama at gumamit po siya ng strainer. At dito niya nga po ito titimplahin mga kalabs. Bali ang nilagay lang po pala ni Mama na sahog dito ay kamatis, sibuyas, pati po nilagyan niya lang ng asin. Konting asin nga lang po mga kalabs dahil maalat naman na daw po yung pukpuklo. Tapos eto nga at hinalo-halo na rin po ito ni Mama. Kapag po kasi sa plato ito hinalo ni Mama ay magtutubig nga po ito mga kalabs. Kaya sa strainer niya na nga lang po ito nilagay. Para po tutulo
tubig. Mas masarap daw po kasi itong kainin kapag hindi daw po matubig mga kalabs. At ayan, ganitong timpla lang po mga kalabs at okay na nga din po ito. Habang ginagawa po pala ito ni Mama ay nagsimula na nga din po kaming kumain. Eto nga pong si Kuya ay may sinasabi pa nga po. Feeling daw po kasi niya ay magkukulang daw po ito sa kanya. Konti lang po kasi talaga ito mga kalabs. Kung tutuusin daw po kasi mga kalabs ay bihira na lang daw po ang nagbebenta nito sa palengke. At nandito na nga din po yung mga pinsan ko. Tinawag na nga po ni Mama sila para sabay-sabay na rin po kaming kumain. At nung mga magwa 1 o'clock na nga po mga kalabs ay nagbihis na nga din po ako dahil kailangan ko na pong pumasok sa school. At kababangon nga lang din po ni Papa dito mga kalabs. Nagpatali nga po ako ng buhok kay Mama dahil sa sobrang init. Mainit na rin po kasi ngayon sa amin mga kalabs. Kaya eto nga at hindi nga po ako pwedeng hindi gumamit ng payong. Wala nga po akong kasamang pumasok ngayon mga kalabs. Kaya mag-isa nga lang po akong maglalakad.